Paano mo siya pinagsabihan? Sabi ko sa kanya, sobra ang kinuha mo, 15 lang nito. Tapos sabi niya sa akin, buksan mo kasi, tapos magsara na kayo. Tapos nagmura na siya. Ang iba-iba ng salita, mura na yan, sir. Meron ba kayong previous na alitan nitong dalawa? Negative, sir, wala. Talaga, sir, wala. Kasi dahil ako, sir, napuno na rin, nagmura na rin ako, sir. Ngayon, sir, pagbalik niya, sir, mga madilim na, sir, may kasama na, sir, may itak, may mga kasama na, sir, kuyog, at binabato na nila, sir, yung bahay. Pinataga na yung tindahan, binato pa ang taas ng bubong, tapos pinagmumura kami, sir, tapos pinagbantaan kami, sir, na papatayin, ilibing daw, sir, sa Montalban kami. Hindi biro, sir, yung kung saan magpapakita ng itak, mambabato ng bahay. What if may tinamaan dyan? What if may Tama nangyari po, sir, na mali po. yung doon sa pangiitak niya, may nasugatan siya? Mas lalala Opo, yung sir, mali. sitwasyon. Sir Rolando, ito pong nangyari na kung saan siya po ay kumuha ng stick ng sigarilyo. Tapos sabi mo, dahil dalawa na lang ang natira, kunin niya yung natitirang 10 piso. Ngayon, ang nakuha niya, 15. Sinabi mo lang, yung 5 pesos na additional, tapos ganun na ang naging reaction niya. Tama po ba? Tama yun, sir. Gusto ko lang, sir, balikan dun sa parte ng pagkukuha ng 15 pesos. Paano po ba nangyari, sir? Nung time ba na meron pa siyang sobra na 10 pesos, paano niyo po pinakuha sa kanya yung pera? Nakapatong, sir, sa may harap ng tindahan namin, sir, ang 30 pesos. Sabi ko, dahil dalawa na lang ito ang stick ng sigarilyo, nagbili pa ang asawa ko, pakikuha na lang ang 10 peso. Ngayon, doon sa tipon-tipon na 30 pesos na pera, nakuha niya 15 pesos, kalahati ng presyo. Yes, sir. Tapos, anong nangyari, paano mo siya pinagsabihan? Sabi ko sa kanya, sobra ang kinuha mo, 15 lang nito. Tapos sabi niya sa akin, buksan mo kasi, tapos magsara na kayo. Tapos nagmura na siya. Ang iba-iba ng salita, mura na yan, sir. So nag-react siya nung pinagsabihan mo. Mabait naman at maayos ba yung pakikipag-usap mo sa kanya? Maayos man, sir, kasi hindi ko, sir, alam na ano pala sa, sir, lasing. Under the influence yung tao. Hindi na ako, sir, na ganun, sir, kasi nakuha ko na, sir, ang attitude niya, sir, na pag may mga kalaban, ginaganon yan, sir. Pero sir, hindi ka naman kalaban eh. Bumili pa nga siyang sigarilyo sa'yo, tapos pinagsabihan mo lang naman siya, nakiusap ka lang, sir, mukhang sobrahan ata ng kuha. Nagwala talaga siya, kagad. Nagwawala talaga, sir. Parang sikas, sir, nananakot, sir, eh. Sir, matanong ko lang, regarding dun sa tao na to, na si Buddha ang pangalan, meron ba kayong previous na alitan nitong dalawa? Negative, sir, wala talaga, sir, wala. So kahit wala kang kiber, wala kang issue dito sa tao na to, maayos naman ang pakikitungo sadyang nagkaroon na ng kainitan nung time na to. Yes, sir, kasi, sir, ang akin ng pagkaalam yun, sir, pero di ko rin, sir, alam kung may galit na sa akin. Okay. Dahil po kasi, sir, dito lang ako sa loob ng tindahan, sir, sa loob ng bahay. Lalabas lang ako, sir, kung mamimili ako, sir, ng mga paninda namin sa maliit namin na tindahan. Ngayon na, sir, so wala kayo kahit anong interaction, bumibili lang siya sa'yo. Matanong ko lang tayo, pang ilang beses na itong si sir bumili sa'yo? Totally, sir, hindi yun siya, sir, masyado gabili sa amin, sir. Padalang-dalang lang, sir. Pero may mga times na before, bumibili naman siya at wala naman problema. Wala naman, sir, wala. Nagkaroon na ba din na mga times before na bumibili din siya, pero nasisita mo din siya, pero wala naman siya reaction? May ganun ba? Wala naman, sir. Hindi naman ako, sir, nagsisita sa kanila, sir, eh. Hindi, or kahit sir, sabi mo lang, sir, sobra po iyong nakuha or kulang po. May ganun naman kayong pag-uusap siguro noon nung bumibili siya. May ganun ba? Wala, sir. Ang paminsan kasi, sir, bumili siya, sir, tama sa pira, sir, at tama sa... So kadalasan noon, tama naman yung pera, tama naman lahat. Unang beses pala na nangyari ito. Yes, sir. Ngayon sir, after na nangyari yung umano'y hindi pagkakaintindihan ninyong dalawa, ano ang mga sumunod na mga insidente doon sa umano'y pangaharas niya? Maliban, sir, sa pagmura niya sa akin, sir, nung una, ng pagbalik niya, sir, ng 5 pesos, tapos umuwi siya, sir. Medyo madilim na konti. Okay. Nagpunta pa rin siya sa malayo. Kasi dahil ako, sir, napuno na rin, nagmura na rin ako, sir. Ngayon, sir, pagbalik niya, sir, mga madilim na, sir, may kasama na, sir, may itak, may mga kasama na, sir, kuyog, at binabato na nila, sir, yung bahay. Pinataga na yung tindahan, binato pa ang taas ng bubong, tapos pinagmumura kami, sir. Tapos pinagbantaan kami, sir, na papatayin, ilibing daw, sir, sa Montalban kami. May ganun na, dahil lang sa 5 piso na yan. Opo, sir. Okay, so sinubukan mo ba kausapin yung barangay regarding sa issue na to? Nung
nung time noon, sir, nung nanginig na sir si Mrs. kasi binabato na kami, sir, parang naano na kami ng mga bato, tsaka nagasigaw sila sa labas. Si Mrs. sir, nagtawag sa 911, tapos ang 911, sir, concerned din sa aming dalawa kasi matatanda na daw kami. Tumawag sa Ginriper sa barangay at ayun, sir, pero hindi dumating, sir, eh. Ngayon tumawag ulit 30 minutes, saka na, sir, dumating. So, ang nangyari, sir, ay parang kailangan nyo lang ng aksyon ng barangay regarding dito sa issue na to. Kasi mukhang hindi nakakausap talaga na maayos itong kabilang panig. Tama po ba? Tama yun, sir, kasi pag may mga magawa yun sa sir na ganyan, nagatago yun, sir. So siguro no sir, with that said, kausapin na natin ngayon yung secretary ng barangay Burgos Rodriguez Montalban Rizal, yung secretary ng barangay na si Raymart Victora. Magandang umaga po sa inyo. Ay, good morning po, sir. Sir Raymar, no, ito yung concern namin. Narinig mo naman siguro, naka-live din po tayo. Ito pong concern ni Tatay Rolando na kung saan ay parang naharas sila doon sa pinaggagawa ng umanay bumili sa kanila ng sigarilyo. Nagkaroon lang ng diskusyon dahil lang doon sa sobrang nakuhang 5 pesos, nagkaroon na kaagad ng parang murahan at away daw na hindi maganda. So, totoo ba na nagkaroon ng report from 911 na pinarating sa inyong barangay? Yes po, sir. Actually, nung una po, na-respondihan naman po, napuntahan naman po ng ating mga BPSO. And yun nga po, may nagkaroon pa po kasi ng pangalawang pangyayari. Yun po ay medyo, hindi po nahuli lang po yung ating mga BPSO. Gawa nga po ng may kasabay din po na responde. Pero napuntahan naman po agad na Okay. after po ng responde. Yung first instance, yung pagbibili ng sigarilyo, tama ba? Apo. Okay. Yung pangalawang instance, sir, pwede nyo ba mabahagi sa amin anong impormasyon ang meron kayo? Ayun nga po, sir, na pinagbabato nga po yung galing nga po sa tawag ng 911 na pinagbabato nga po yung bahay po nila nung subject. Pero, sir, ang huling pagkakaalam ko po, nung Monday po ay nagpunta na po mismo yan sa ating barangay headquarters kaharap po ng ating hepe po ng mga ng tanod po. At nagkaso na gano'n naman po na willing naman po silang maharap po yung subject po natin at ipapatawag naman po natin agad para po mapagharap po sa kay Kapitan para po mapag-ayos po sila. Anong sinasabi ng respondent ng kabilang panig doon tungkol dito sa issue? Willing naman po, sir, na iniintay lang po yung patawag ng ating barangay para po magharap po sila sa ating kapitan po para sa mediation po. Maayos po. Bakit niya daw pinaabot sa punto na nagkakaroon sila ng gulo bago pa mag-usap sa barangay? Ay, hindi po, sir. Tapos na po nung pangyayari po. Tapos na Hindi, po eh. ibig ko lang Bali, sabihin, sir, natanong ba sa kanila kung bakit niya ginagawa yun na para ipakita ganito, ganyan? Napakasimple lang naman yung usapin yun or nga issue. po. Oo nga po. Nung Monday nga po, kausap po niya yung hepe po namin ng tanod. Mhm. Actually kasi yung sinasabi po na Buda, hindi pa po kasi umuwi dito sa Montalban hanggang ngayon po sa Barangay Burgos po. Okay. Ang kausap po namin yung nanay po. Ano sabi ng nanay tungkol dito sa tao na to? Ayun Talaga po, bang may willing naman ganyang po, issue opo. siya? Willing naman po makipag-ayos po, humingi po na pasensya yung kanyang nanay po. Yes, understood naman. Pero meron bang instances na ganyan talaga yung kanyang anak? Wala naman po, sir, nakakarating sa report sa aming headquarters. Wala naman po. Ngayon lang naman po nagkaroon ng ganyan. So ngayon lang. So siguro Opo, sir, opo. maybe kindly do a check also dito sa tao na to kasi baka mamaya meron siyang pinagdadaanan na posible maging Yes, tendencies na hindi maganda. Kasi sir, hindi biro sir yung kung saan magpapakita ng itak, mambabato ng bahay. What if may tinamaan dyan? What if may Tama po, nangyari sir. na Mali po. yun doon sa pangiitak niya may nasugatan siya? Mas lalala Opo, yung sir. Mali. sitwasyon. Kayo ba sir dyan sa barangay nagpaparonda kayo doon sa mga Oh, lugar yes, sir. na pinag-uusapan? Yes po, sir. Gabi-gabi po. Naka-ano lang po ang ating mga barangay tanod po. Gabi-gabi pong umiikot. So siguro sir, with that said, maganda po na, again, magparonda dun sa mga specific places na kagaya nito na may reklamo na. And at the same Yes po, time, sir. mapag-usap sila sa barangay. Kasi sir, ang sa akin Noted, sir. lang... May ano po, ASAP po. Yes. Kasi ang sa akin lang Yes sir, po, sir. sana kung aabot pa na maulit-ulit, then I would recommend sir na i-review nyo for possible barangay protection order ang i-issue ninyo. Na Yes, sir. kung Noted saan po. ay parang meron talaga posible na mangyari dito sa tao, so kinakailangan ng protection order para lang din sa kanyang safety na iniisip niya. Seguridad po. Okay? Yes po, sir. Noted po, noted Yes. po, sir. Kasi I do Gagawin understand po the namin. issue is simple, pero syempre ako naman, ikinakabahala ko lang dito, is yung mismo pag-aasta ng tao na hindi tama. Na kung saan ay Tama. dahil lang sa issue na ganyan, parang pumipitik na kagad siya, parang sumasabog na kagad siya dahil lang sa issue na yan. What more if there are bigger issues within your barangay na hindi nyo malalaman pa na posibleng maging cause
na may masaktan pa siyang iba. Yun lang sir yung aking concern dyan, na sana mapag-usap talaga and maging markado Yes na po, yung sir. tao na As yan. soon as possible po. Yes, yes. And then maging markado na yung tao na yan para talagang may previous record na siya na biglang pumipitik para maiwasan na meron pang iba maapektuhan. Mangyari po, opo. Yes. Tama naman po, Okay. sir. Opo. Noted po, sir. Maraming salamat po. Alright. So with that Gagawa said, po namin agad po na action. okay. So with that said, Sir Raymar, makikibalita na lang din kami sa inyo regarding sa issue nitong ni Sir Rolando. Maraming salamat po sa inyo, Sir Raymar. Yes po, sir. Ay, good morning po. Salamat din po. Alright. Okay, Sir Rolando, diyan ka pa? Dito ba ko, sir? Okay. Sir Rolando, so ganito, magkakaroon ng pag-uusap daw sa barangay pero nagsabi na din ako na magronda na sila ng mga tao, magpa-check na maayos dun sa lugar ninyo para masiguro lang yung inyong safety. Okay, sir? Ang akin nga, sir, na problem din, sir, na yung once na mag-usap kami, sir, tapos ano man to, sir, yung kasiguraduhan namin, sir, na mag-safe ban kami. Yes. Sir, nag-usap na kami ng barangay. Sinabihan ko na dapat din magronda also as well dun sa lugar. Mag-check para hindi umabot sa punto na may mangyari sa inyo. At the same time, kung mangyari ulit pangalawang beses yung umano'y pangaharas, dapat mag-review na sila for possible issuance of barangay protection order ninyo laban dun sa kabila para kasi yung barangay protection order, sir, posible na hindi po pwede lumapit ng 100 metro, mga ganong klaseng usapin. Okay, Tay? Yes, sir, okay, sir. Okay. Salamat, sir. Sige tayo, Rolando. Maraming salamat po sa inyo. Ay, salamat din, sir, sa inyo, sir, ni Ben, sir, Tolpo, sir. Alright. Thank you, sir.